Ang nakaraan, tuloy na ngang napaghiwalay itong si Rachel sa kanyang asawa at ito ang naging dahilan kung bakit naaksidente itong si Matthew dahil parang wala ito sa kanyang tamang pag-iisip. Ito ngayon ang dahilan para makita ni Mr. Rodolfo ang sasakyang matagal niyang hinahanap. Agad sinakay sa ambulansya ang binata, samantalang kasunod naman itong si Rodolfo. Niyang malaman ang totoong katauhan ng binatang naaksidente. Dok, kumusta po ang kalagayan ng binata? Mister, kayo ba ang kanyang ama? Hindi po, Dok. Nakita lang namin siya kanina kaya agad namin siyang tinulungan. Mister, ang totoo, kailangan natin siyang masalin ng dugo. Gusto namin makausap ang kanyang pamilya tungkol dito. Pero mukhang wala na siyang ibang kamag-anak. Siya nga pala si Matthew Montenegro. Nakita namin sa kanyang driver's license. Dok, kahit wala siyang pamilya, ituloy niyo pa rin ang pagsalin sa kanyang dugo. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Nagkaroon tuloy na agam-agam itong si Rodolfo. Una, ang sasakyang ginamit ng kanyang mag-ina noon. Ikalawa, Montenegro ito ang apelyido ng kanyang mahal na asawa noon. Sumagi pa sa isipan ni Rodolfo na baka siya ang anak nitong matagal niyang hinahanap. Samantalang nagkaroon naman ng kasiyahan sa bahay ni George dahil sa nakuha niya ang gustuhang maangkin itong si Rachel. At mapalis si Matthew sa kumpanya. Lahat ng kanyang gusto ay nakukuha sa pamagitan ng pera. Rachel, dumito ka na lang sa bahay. Okay naman, mamasyal ka. Bili mo lahat ng gusto mo and after my works, we just celebrate for our victory. Binigyan ni George ng pera itong si Rachel sa lahat ng luho na gusto nito. Ganito ang gustong buhay ni Rachel, hindi katulad noon na kasama pa nito si Matthew. Naisip ng babae na mali ang kanyang naging desisyon noon na magpakasal kay Matthew dahil wala namang nagbago sa kanyang pagkatao. Samantala ngayon, heto, napaligiran siya ng maraming pera. Marahil ito na nga ang masayang araw sa buhay ni George dahil nasa kanya na ang lahat. Kumpanya, babae, lahat ng bagay kaya niyang gawin at wala nang makadlang pa sa kanya. Isang araw noon tumawag mula sa ibang bansa ang kanyang uncle na uwi ito para magbakasyon. Sumang-ayon naman itong si George para muling makasama ang matagal niyang tiyuhin at gusto niyang ipakita dito na kaya niyang i-manage ang kumpanya. Hindi alam ni George kung anong araw darating ang kanyang tiyuhin pero lagi naman siya nakahanda sa pagdating nito. Samantalang matapos namang salinan ng dugo itong si Matthew, sa wakas ay nagising na rin ito. Nasa harapan niya ngayon ang isang matandang lalaki. Hindi niya kilala kung sino ito. Sino po kayo? Iho, mabuti naman at nagising ka na. Matapos na bangga sa sasakyan mo sa poste. Mabuti na lang at katulad tayo ng dugo. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Dapat hinayaan niyo lamang ako, total naman wala na nagmamahal sa akin. Wala na ang mga magulang ko, pati ba naman ang isa kong asawa, iniwan ako. Matthew Montenegro, right? Sinabi mo kanina na wala na ang mga magulang mo, hindi ba? Itatanong ko lang sana sa iyo kung kaninong lumang sasakyan ang ginamit mo kanina. Kilala mo ba ang may-ari noon? Yung sasakyang na yun? Ang sabi ng nanay ko, edad ko yun. Ito na lamang ang kaisa-isa kong pinamana sa akin ng nanay ko. Bakit sir? Alam mo Matthew, noong kabataan ko, meron akong ganyan sasakyan. Binigay ko sa aking asawa, siguro nasa 20 years old na rin siya ngayon, yung aming anak. Ganun po ba? Sana po sila ngayon. Matthew, ang tinutukoy kong sasakyan, yan mismong minamaneho mo. Marahil ikaw ang anak ko. Si Matthew Montemayor. Nasaan ang mami mo? Gusto ko siya makausap. Marami akong dapat ipaliwanag sa kanya dahil mali ang iniisip niya noon. Ang ibig sabihin ba nito, kayo ang tatay ko, mister? Paano nangyari to? Matagal ko na kang hinahanap, Matthew. Pero wala talagang balak mapakita sa akin ng nanay mo. Wala na si nanay. Simula noong nagtapos ako ng pag-aaral, iniwan niya rin ako dahil sa isang lubhang karamdaman. Nagsumikap siya para kapag-aral ako. Pero isang araw noon, inatake siya sa puso at wala naman kami magagawa dahil walang tumulong sa amin noon. Alam mo Matthew,
Pinahanap po kayo. Pero ilang taon na nakalipas, hindi pa rin kayo matagpuan. Gusto kong bumawi sa inyo, anak. Marami akong kulang sa inyo. Sana mapatawad mo pa ako. Tay, alam niyo, laging sinasabi sa akin ni nanay na may ibang pamilya na kayo. Kaya kapag sa tuwing lagi kong binabanggit kay nanay kung sinong tatay ko ay lagi niya akong pinapagalitan. Matthew, gusto kong bumawi sa iyo. Pumapayag ka ba? Tay, walang ibang hangad ang anak na makilala at makasama ang mga magulang nito. Oo naman, tay. Kung ganun, anak, sumama ka sa akin. Doon tayo manirahan sa mansyon na matagal ko nang pinamana sa iyo. Kung puro na lamang hinanakit ang naramdaman mo noon, hayaan mo, papalitan niya ng saya. Isa pa, makahanap ka ng tamang babae na para sa iyo. Sa ilang araw na pamalagi sa ospital ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinama niya si Matthew sa mansyon. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa kanya natuklasan tungkol sa pamilya. Simula sa araw na iyon, ang dating inapi, ang dating iniwan ng asawa ay bigla na lamang nagbago. Hello, Uncle? Narito ka na ba sa bansa? Oo, George. Nandito na ako. Bukas dadalaw ako sa kumpanya. Sige, Uncle, walang problema sa akin. Inagandaan ni George ang pagdating ng kanyang atyuhin. Sinisigurado niyang walang malaman ito, lalo na ang pag-alis ng ilang mga investor sa kumpanya. Kinabukasan dumating na nga ang kanyang tiyuhin. Sa kanyang opisina ay nag-usap sila kasama ng isang magandang babae. Uncle, ito nga pala ang girlfriend ko, si Rachel. Uncle, since na nandito na kayo ngayon, napunta ko rin naman dito ang girlfriend ko para naman magkakilala kayo. Nakagulat naman ito, George. Di mo naman sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala. Alam mo, bagay kayong dalawa. Salamat naman na, Uncle. So, Uncle, anong plano nyo? Ilang araw lang ba kayong manatili sa bansa? George, siguro dumito muna ako. Sasamahan kita sa mamalakad sa kumpanya. Uncle, sigurado ho kayo? O naman, sigurado ako. Kaya gusto kong malaman ang status ng kumpanya. Isa pa, may makasama tayo dito at gusto siyang ipakilala sa'yo. Samantalang hindi naman nakapagsalita itong si Matthew matapos nalaman na si Rodolfo pala ang nagmay-ari ng kumpanyang kanyang pinapasukan noon sa loob ng halos 7 taon. Labis naman ang pagtataka ng ilang empleyado sa pagpasok niya sa entrance. Alam kasi nilang tinanggal na siya nitong si George. Pero laking gulat nila dahil kasama nito ang isang matanda at alam nilang ito ang nagmay-ari ng kumpanya. Pare, paano niya nakilala si Mr. Montemayor? Baka naman pinabalik siya ng kanyang pwesto bilang sales consultant. Naku pare, imposible yun dahil nasa ibang bansa nakatira itong si Mr. Montemayor. Ay nako, malaman na natin mamaya kung anong balita dito. Iyari si George ngayon sa pinagagawa niya sa kumpanya. Maraming empleyado ang tinanggal kasama si Matthew doon. George, let me introduce to you my son. Bumukas ang pinto at pumasok itong si Matthew. Matthew, anong ginagawa mo dito? Hindi ba wala ka na sa kumpanya? Sino ang nagpapasok sa dito? Umalis ka dyan dahil nakarang ka sa pinto. Hindi mo ba narinig na papasok ang anak ni Uncle? Tumabi ka. George, relax. Bakit ganyan ka magsalita? George, si Matthew ang nawala kong anak. Siya ang matagal ko nang hinahanap, ngayon ko lamang natagpuan. No, Uncle. Sigurado po ba kayo dyan? Ang lalaking ito? Tay, nakilala ko na si Mr. George. Ang totoo, siya ang boss ko dito sa kumpanya sa loob ng halos 7 taon. Ginawa kong lahat para makatulong sa kumpanya. Pero matapos ng lahat, tinanggal niya ako sa kumpanya at inagaw niya sa akin ang asawa ko, Tay. How dare you to do that, George? Alam mo, pinagkatiwala ko sa iyong kumpanya sa loob ng maraming taon. Kayo ng mama niyo, kahit tinidor niya ako. Tapos ngayon nabalitaan ko na lamang na nalugi ang kumpanya, inagaw mo pa ang asawa ng anak ko. Hindi ko ito mapalampas, George. From now on, tanggal ka na sa trabaho mo. Umalis na kayo, magsama kayo ng babae mo. Hindi ko kailangan ng taong ahas sa kumpanya. Pero Uncle, I do everything about this company. At hindi ako papayag, maalis ako dito. Ah, ganun. Matigas talaga ang ulo mo katulad ng mami mo. Kung ayaw mo umalis dito, mapilitan akong tatawag ng pulis. Wala nang nagawa pa sina George at Rachel. Pinalis sila ni Rodolfo sa kumpanya. Hindi nila inakala na muling makabalik si Matthew sa pwesto. Hindi lang isang konsultant kundi ang bagong tapagmana ng kumpanya. Tay, alam kong marami pa tayong oras na kailangang ilaan. Pero nakasigurado po ba kayo na
ibibigay niyo sa akin ang tagapamahala dito? Yes, Matthew. It's all yours. Alam mo, hindi pa ito ang sapat. Mahigit 20 years kang walang ikilalang ama. Kaya babawi ako sa iyo sa mga pagkukulang ko sa iyo. Dahil sa bagong pamamalakad, bagong management, hindi inasahan ni Rodolfo na makasurvive ang kumpanya. Samantalang laking pagsisisi naman ni Rachel dahil hindi siya makapaniwala na humantong sa ganito ang lahat. Gusto niyang bumalik sa piling ni Matthew subalit alam ng lalaki na pera lamang ang habol nito sa kanya. Kaya naman simula sa araw na iyon, wala ng Rachel at George ang nakapasok sa kumpanya. Simula noon kahit wala na ang kanyang ina pero meron pala siyang ama na nagmamahal sa kanya at labis niya itong pinapasalamatan. Kaya ngayon bilang bagong CEO ng kumpanya, gagawin niya ang lahat lalo na ang pagiging isang anak. Minsan sa buhay, yung parang wala ka nang magagawa dahil lubog na lubog ka na. Pero hindi mo pala inaasahan na may mga magandang buhay pa pala ang darating sa iyo. Mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Sana po ay lagi tayong mag-iingat sa amang sulok ng mundo. Maraming salamat.